Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Clara. Marami ang nagsasabing hindi ako huwarang ina. Isa daw akong pabaya. Walang kwentang magulang dahil lulong ako noon sa maraming bisyo, lalo ng pagsusugal. At dahil sa aking kapabayaan bilang ina, unti-unting nagkawatak-watak ang aking pamilya. Narito ang aking kwento. Rico! Rico! Buksan mong pinto! Rico! Ano ba? Tagal mo naman buksan ang pinto. Kanina pa ako katok ng katok. Saan ka ba galing, Clara, ha? Ano? Sagutin mo ang tanong ko. Papasukin mo muna ako sa loob. Wala akong panahon sagutin yung tanong mo. Clara, Nagtoong AIDS kami nung mga kumari ko. Tapos napainom ng konti. napapadala sa yung pagsusugal mo, Clara. Hindi na maganda to. Ano ba masama akong magsugal ako? Bakit? Wala na ba akong karapatan magsaya? Ha? Pero marami ka ng perang nasasayang dahil dyan sa bisyo mo. Na! Ayan yung pera para manahimik ka na. Ano to? Ano pa? Hindi na panalunan ko kanina. Ayan na. Meron ka ng pera uli. Tigilan mo na yung kadadak mo. Mukhang pera. Sana hindi ka na lang umara. Nay! Nandito pala kayo. Tay, ano naman masama ang nagdala sa inyo dito? Saka mo yung bibig mo, ha? Baka palayasin ka namin dito sa bahay niyo. Anong palayasin? Bakit? Nyo ba itong bahay? Di naman ah. Bakit ba kayo nakikialam sa buhay namin ni Rico? May sariling pamilya ng anak nyo. Huwag na kayo makialam. Kabato mo lang yung babaeng to ah. Inay, itay. So, pakiusap po, tama na. Clara, sige na. Pumunta ka na sa kwarto, magpahinga ka na. Buti pa nga. Hindi ako makita ang pagmumukha ng mga sungot na yan. Ayun kang babae ka. Itay, pakiusap, tama na po. Nakastangan sa mga nakatatanda yung asawa mo, Rico. Anong klase pagpapalaking ginawa ng mga magulang niya sa kanya? Walang modo. Itay, inay, pakiusap, kalma lang. Ako na pong bahala kay Clara. Sana matauhan ka na. Sisirain lang ng babaeng yan ang buhay mo. Rico, anak, Inay, masama lang ang loob ko. Hindi pa tapos yung pagluluksa ko sa pagkamatay ni Jojo. Ito na naman. Binigyan na naman ako ng panibagong pagsubok. huwag kang mag-alala. Malalampasan mo rin yan. Makakahanap ka uli ng bagong trabaho. Bakit pa kasi ngayon ako nawalan ng trabaho? Kung kailan ngayon ko kailangan ng pera. Sabi ko nga, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ng tatay mo. Nakakahiya na po sa inyo, inay. Marami na po akong utang. Tsaka, ayaw ko po maging pabigat sa inyo. Hindi ka namin kayang tiisin, Rico. Ikaw lang ang nag-iisang anak namin. Sino ba tutulong sa iyo kundi kami ng tatay mo? Pero Rico, bakit patuloy mong hinahayaan na upusuin ka ni Clara? Huwag kang magbulag-bulagan, anak. Yang pagmamahal mo dyan sa babaeng yan ang nagdadala ng kamalasan sa buhay mo. Rico, kahit anong gawin mo, hindi na magbabago pa yung asawa mo. Anak, makinig ka sa amin ng tatay mo. Dahil kahit kailan, hindi ka namin ipapahamak. Kami ang mas nakakaalam kung anong makabubuti sa iyo.
Taya. Clara, Dito ako. Rico, Dito. anong ginagawa mo dito? nandito ako para sunduin ka. Teka muna, hindi pa kami tapos. Halika na. Umuwi na tayo. Teka lang nga eh. Ano ba, bitiwan mo ko? Hindi ako uuwi. Hindi pa tapos eh. Hindi pa ako nananalo. Uuwi na tayo sa ayaw mo o sa gusto. Ano ba? Bitiwan mo ako. Kondisyon na kami sa laro. Pwede ba? Huwag nga kayong makialam sa amin. Tsaka huwag yung hawaan ng pagiging sugar nyo ang asawa ko. Halika na, Clara. Umuwi na tayo. May ano eh. Nakakainis naman to. Nakakainis ka na talaga, Rico. Ako rin, Clara. Naiinis na rin ako sa'yo. Bakit ba hindi mo mapigilan yung pagsusugal mo, ha? Naghihirap na nga tayo tapos nakukuha mo pa magsugal? Yun nga eh. Kaya ako nagsusugal kasi wala ka namang binibigay na pera sa akin. Kung ganun pala, edi maghanap ka ng trabaho. Hindi yung umaasa ka lang sa swerte. Wow, ha? Kung makapagsalita ka dyan, kala mo may trabaho ka? Ilang buwan ka nga bang tambay? 2 buwan. Palagi ka na lang umaasa dyan sa mga magulang mo. Huwag mong ibahin ang usapan, Clara. Magkatapatan nga tayo. Ano bang meron dyan sa pagsusugal mo at hindi mo mahinto-hinto, ha? Alam mo, dahil dyan sa pagsusugal mo, napapabayaan mo ng obligasyon mo bilang asawa sa akin at ina sa anak mo. Tignan mo yung nangyari kay Jojo. Namatay siya dahil sa kababayaan mo. Huwag mong isisi sa akin yung pagkamatay ni Jojo. Una sa lahat, hindi mamamatay ang anak natin kung meron kang perang binigay na pang ospital. May binibigay naman ako sa yung pera, di ba? Oh, Pero anong ginagawa mo? Nilulustay mo lang sa sugal. Kaya tuloy, wala kang naipon. Sa oras na kailangan natin ng pera, wala kang madukot. At saka, Clara, ni minsan hindi ko nakitang inalagaan mo si Maylin nung may sakit siya. Kasi palagi kang wala sa bahay. Nasa labas ka lagi at nagsusugal. Kung tutuusin, Clara, ikaw talaga ang may kasalanan kaya nagkakaganito ang buhay natin. She knows when I'm lonesome. She cries Rico, when I'm sad. bakit ka naglalasing ha? Ikaw pala. Wala to, Kylo. Pwede bang maupo sa tabi mo? Oo naman. Ano mo dyan? Bakit mag-isa ka lang dito sa beer house? May problema ka? I'm discouraged. Sino? Si Clara na naman ba? Palagi na lamang siya ang problema ko. Eh kung gano'n naman pala, hiwalayan mo na yung asawa mo. Para naman makapag-vacation leave yung sarili mo sa sakit ng ulo mo dun sa babaeng yun. Siya nga pala, Rico hindi ba naghahanap ka pa rin ng trabaho ngayon? Oo. Bakit? May iaalok ka ba sa akin? Naghahanap kasi ng fitness instructor ang gym namin. Tingin ko naman physically fit ka. Tapos, may looks ka naman. Kaya pasok na pasok ka sa criteria at standards ng gym namin. Ano, Rico? Interesado ka ba? I'll tell you things that I wanna do. napapansin ko. Mula na magkaroon ng trabaho si Rico sa gym na yun 2 months ago, napapadalas ng pag-uwi niya ng gabi. Bukod sa ramdam na ramdam ko na yung panlalamig sa akin ng asawa ko. Di kaya may kabit siya. Baka si Rico na yan. Mabuksan ang pinto. Ay, Clara, pasensya ka na kung napapunta ako ng ganitong oras. Halika, pasok ka. Bakit? May problema ba? Oo, Mare. Si Aling Indang, balita ko humihingi na siya ng payo sa abogado niyang pamangkin kung ano yung pwede niyang ikaso sa'yo dahil sa hindi mo raw pagbabayad ng utang sa kanya. Gipit lang ako ngayon eh. Kaya hindi ko siya mabayaran. Pero hindi ko naman siya tatakasan. Ay, kung magsasampa siya ng kaso sa akin, bahala siya. Hindi naman ako magtatago.
Laki ang laki na ng utang mo sa iba't ibang tao, ha? Hindi ka ba natatakot? Maring Ana, yun lang mababalita mo sa akin. Hindi, meron pa akong isa. Yung pamangkin ko na nag-work sa gym na pinagtatrabahuhan ni parang Rico, Oh. may sinabi siya sa akin tungkol sa asawa mo. Ano naman yun? Maring Clara, huwag kang mabibigla, ha? Pero yung baklang may-ari ng gym, karelasyon daw ng asawa mo. Ano? Isipin mo, para din to sa kaligtasan ng mga anak natin. Pakiusap, huwag ka na umalis. Magbabago na ako. Hindi na ako manunulong sa sugal. Magpapakatino na ako asawa. Huwag mo lang akong iiwan. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako, Clara. Pero nawala na ang pagmamahal ko sa'yo. Bakit? Dahil ba meron ka ng ibabahal? Si Kylo ba? Yung boss mo? Oo, nagmamahalan kami ni Kylo. Oh. Nagsasama na kami. At tungkol naman sa mga anak natin, sila mama at papa ang mag-aalaga sa kanila. Hindi mo sila makukuha hanggat hindi mo naaayos ang problema mo sa mga pinagkakautangan mo. Rico, hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na marinig na meron ka ng ibang mahal. Ikaw ang nagbigay sa akin ng rason para mawala ang pagmamahal ko sa'yo. Sorry, pero tapos na ang relasyon natin bilang mag-asawa. Clara, Nawala na sa akin ang pamilya ko. At kasalanan ko yun. Hindi kasi ako nakinig kay Rico. Pinabayaan ko ang asawa ko at mga anak. Nagpakalulong ako sa sugal. Kaya huli na, nang mapagtanto ko, lumayo na ang loob nila sa akin, Ana. oo, Clara. Kasalanan mo talaga ang lahat. Pero hindi pa naman huli para magbago ka. Gusto ko lang magbago. Titigil na ako sa bisyo ko. Kaya lang ang problema ko, paano ko mababayaran ang lahat ng mga utang ko? Naniniwala ako na makakahanap ka ng paraan para mabayaran mo lahat ng pinagkakautangan mo. Sana, Clara, desidido ka na sa pagbabagong buhay mo. Huwag mo nang hintayin tuluyan ng masira ang buhay mo nang dahil sa bisyo. Desidido na ako magbagong buhay. Dahil gusto kong makuha ulit ang aking mga anak. Ana, pakiusap. Tulungan mo ako. Matagal na tayong magkaibigan, Clara. Handa kitang tulungan sa pagbabagong buhay mo. Congrats! Successful ang online business mo, friend! Hindi naman ito magiging successful kung wala ang tulong mo, Ana. Salamat. Dahil sa loob ng 6 na buwan, simula nung pumasok ako sa reselling at online business, marami akong naipon. At unti-unti ko lang nababayaran yung mga utang ko. Masaya din ako kasi wala ka ng bisyo. Oo, hindi na ako sugarol. Buti naman. Ngayon, isa na akong businesswoman. Congrats! Ay, siya nga pala. Nakausap mo na ba yung biyanan mo? Oo. Sabi din na inay at itay, pumapayag na silang ibalik sa akin ang mga anak ko. Nagkaayos na rin kami. Mabuti. O, si Rico? Ay, masaya na siya sa buhay niya. Pero ang importante, patuloy siya sa pagsuporta sa mga anak namin. Ay, may kumakatok sa pinto. Teka, ako na magbubukas. Sige. Ay, magandang hapon po. Nandiyan ba si Clara? Inay? Itay? Nagpunta kami dito kasama ang mga anak mo. Ipinabalik na namin sila sa iyo. Mga anak ko!
Salamat at nagbalik kayo. Binabalik na namin ng mga anak mo. Dahil nakita namin nagbago ka na. Salamat po sa inyo, Inay. Itay, pinapangako ko, mula ngayon, magiging mabuting ina na ako sa aking mga anak. Sa awa ng Diyos, muli akong nakabangon. Umasenso ang aking online business at nabayaran ko na rin ang lahat ng aking mga utang. Tahimik na ang aking buhay, kapiling ang aking mga anak na ngayon ay malalaki na. Samantala, hindi na kami nagkabalikan pa ni Rico dahil masaya na siya sa piling ni Kylo. At sa ngayon, 10 taon na silang nagsasama. Tanggap ko na ang lahat. At masaya na rin ako para sa dati kong asawa. Sana magsilbing inspirasyon ang aking kwento sa nakakarami. Walang naidudulot na maganda ang sugal o anumang bisyo sa buhay ng tao. Kung lulong ka ngayon sa bisyo, hindi pa huli ang lahat para magbago ka. Dahil kung nakaya kong magbago, sigurado akong makakaya mo rin. Ako si Clara. At itong aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Alan Ortega, Angelo Alcantara, at Rosana Villegas sa papel na Clara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Chris Nasega. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dakilang babae na pinatunayang ang pagmamahal sa kapwa ay nagmumula sa pagmamahal din sa Diyos. Siya ay si Dahlia. Si Victor ang una kong pag-ibig. Sa mga unang taon na aming pagsasama, nabiyayaan kami na isang anak na lalaki, si Albert. Pero hindi sapat ang pagkakaroon namin ng anak upang maging seryoso siya sa aming pagsasama na noon ay walang bas-bastang kasal. Na mag-uwi siya ng babae sa kanyang bahay at doon na rin pinatira. Iyon ang ginawa kong ultimatum upang humiwalay na sa kanya. Ilang taon na lumipas at nakilala ko si Jaime sa isang pagtitipon sa simbahan. Isang mabait at maalalahaning doktor. At nang lumaon, nagkaibigan kami ni Jaime at nagpakasal. Si Albert ba? Alam na ba ang kalagayan ni Victor? Oo. Pero alam mo naman ang batang yon. Basta tungkol sa kanyang ama, hindi siya interesado. Kaya mo. Tatawagan ko. Kakausapin ko. Maraming salamat palagi sa pangunawa, Jaime, ha? Ay, kung wala nga lang akong appointment sa mga pasyente sa klinik ngayong araw na ito, sasamahan kita sa pagdalaw kay Victor sa Bataan. Pero pangako, sa ibang araw na libre ako. Sige. Basta kung hindi man ako makauwi agad, pinagluto na kita ng uulamin mo. Pinagparti-parti ko na, iinit mo na lamang sa microwave. Nandoon lahat sa freezer, ha? Sige. Ako nang bahala. Ay, eto nga pala ang 1,000 piso. Ipamili mo ng mga prutas para may maipasalubong ka kay Victor. Makabubuti ang mga prutas sa kalagayan niya. Tiyak na matutuwa ang matandang yung kapag nalaman pinadalan mo siya ng mga prutas, Jaime. Magpalakas ka mo siya. At wag kung ano-anong iniisip. Mag-ehersisyo ka mo siya. Total, malawak ang bakuran niya ron. Hayaan mo. Sasabihin ko sa kanya lahat ang mga paalala mo.
Albert, nag-text daw sa'yo si Nanay Dahlia. Nag-text sa akin nagtatanong kung nabasa mo na raw ba. Hindi ko nga kasi maiwan itong mga gulay na pinagbubukod-bukod ko sa mga stall. Baka kasi biglang dumagsa ang mga customer. Hindi pa natin naihanda ang ating mga paninda. Ano ba sabi ni Inay? Papunta raw siya sa Bataan. May sakit daw si Tatay Victor Kung makakasunod ka raw ba doon? Hindi na. Mas mahalagang hanap buhay natin dito. Dito natin kinukuha ang ating mga pangailangan. Kaya nandito ang priority ko. Ay, sige. Di sasabihin ko na lang na busy ka dito sa market stall natin. Kung bakit kasi pinabibili niya yung matandang yun na tuwing magkakasakit, siyang nag-aasikaso. Kung tutuusin, matagal na silang walang kaugnayan sa isa't isa. Mabait nga kasi si Nanay Dahlia. Hindi niya matiis si Tatay Victor. Hindi na makatwiran yung kabaitan ni Inay Iris. Inaabuso lang ng matandang yon ang kababaang loob niya. Oh, isang subo na lang ito, Victor. Sige na, ubusin mo na. Ano nga kaya kung hindi kita pinagpalit sa ibang babae noon, Dahlia? Ako, mas gusto ko pa rin pinagpalit mo ako sa iba. Ha? Dahil nakilala ko si Jaime. At walang dalawang isip na pinakasalan ako. Ay, hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan na sa dami ng babaeng iniuwi ko sa bahay na ito, ahampong pala ako sa pag-iisa. Victor, sa buhay ng tao, may mga dumarating at umalis. Oo, sa bawat paglisan, may kalakip na kalungkutan. Pero kailangan pa rin nating harapin ang mga bagay-bagay. Inaamin ko, labis kong pinanghihinayangan ang pagkawala mo sa buhay ko. Mama! Pakihatid po lang sa bayan! Kumare! Ay, oy! Oy, ano? Pauwi ka na ba sa Maynila? Oo, Mare. Salamat nga pala sa pagbalita mo sa akin sa text sa kondisyon ng kumparing Victor mo, ha? Kahit papaano, naririyang ka at nakakabalita ako sa'yo. Oo, ay sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo? Huwag ka mag-alala. Lagi ko namang nakikita yung mga kilos niya doon sa loob ng kanyang bahay. Malalaki kasi yung mga bintana. Kitang-kita ko mula sa bintana namin. Oo, pero sana lang, inumin niya yung mga gamot at vitamins na iniwan ko sa kanya. Kailangan nga kasi yun ang katawan niya. Pinagluto ko na rin ng pagkain. Inilagay ko na lamang sa refrigerator niya. Napakabuti mo pa rin talaga kay kumparing Victor, ano kumare? Kung sana nga lang, nakita niya yung kabutihan mo noon pa man, ano? Huwag na natin pag-usapan ng nakaraan. Tapos na yun Oh, paano? Nainip na si Mamang Tricycle. Balitaan mo na lamang uli ako, Mari, ha? Oo, siya. Sige. Oy, Mari, ingat ka sa biyahe, ha? Salamat. Kumusta na lang sa inaanak kong si Albert? Oo, makakarating. Sige na, aalis na ako, ha? Sige. Mama, tayo na po. Ayoko nang tumuntong sa malaking bahay na yun. Naroon lamang mapapait na alaala ng aking kabataan. Nauunawaan ko naman kung saan nagmumula ang pinaguhugutan mo, Albert. Nakatatak sa bahay na yon ang kanyang kalupitan sa akin. Kay Nay. Uuwing lasing dahil talunan sa sabong. Lahat ng makita ay papalipag, tatadyakan. Kung ilang tadyak na sa mukhang inabot ko sa kanya, hindi ko na matandaan. Kapag nakikita kong sinasakal niya noong sinay dahil sa walang pakundangan niyang galit, gustong kumawala ng puot ko. Pero wala akong magawa ng mga panahon yun. Sabi ni Inay, mas payat na raw si Tatay Victor ngayon kaysa noong huli niyang dalaw. Palibhasa nga masamang damo kaya matagal mamatay.
Ang nakakainis lang, bakit kailangan pa naming madamay ni inay sa mga dinaranas niya ngayon? Hindi pa pwedeng basta na lang siya mamatay at maglaho sa mundo. Bilisan mo pa ang pagmamaneho, Jaime. Baka hindi na natin abutin ng buhay si Victor. Eto nga't ang bilis na ng takbo natin. Kailangan din natin mag-ingat dahil baka tayo naman ang madisgrasya. Ang sabi sa text si Kumaring Doris, nakita raw niya na sumuko ng dugo sa may bintang na si Victor. Pagkatapos noon, bumagsak na raw sa loob ng bahay. Kaya hindi niya na alam ang sumunod na nangyari. Huwag ka mag-alala. May dala akong first aid kit. Kung ano't ano man malalapatan din natin siya ng lunas pagdating doon. Pero paano kung udat na natin siyang patay? Paano? Pwede ba? Huwag ko ano-ano ang iniisip mo. Natataranta na nga ako sa pagmamaneho eh. Victor, sa ayaw mo at sa gusto, dadalhin ka na namin sa ospital. Masela na ang kondisyon mo. Kailangan na ng agarang pagsusuri sa sakit mo. Ayoko na, Jaime. Kung mamamatay man ako ngayon, mas gusto ko dito na lang sa bahay. Victor! Dito sa bahay ko. Victor, makinig ka kay Jaime. Siya nakakaalam sa kalagayan mo. Sige na, Dalia. Ihanda mo na ang kanyang mga gamit. Bubuhatin ko na siya para maisakay sa bus. Ayaw nyo na lang akong mamatay rito. Teka. Ayaw na lang akong mamatay. Albert, nagkamalay na si Tatay Victor. Sige na, lapitan mo na siya. Albert, ikaw ba yan, anak? Ako nga po, Tay. Aaminin ko po sa inyo na kahit masamang loob ko sa inyo, Albert, hindi ko rin pala matitis na hindi kayo makita. maraming salamat, anak. Kahit sa uling pagkakataong ito, nakita kita. Mahawak mo ang iyong mga palad. Tay, magpagaling po kayo. Hihintayin po namin lahat ng paglabas niyo rito sa ospital. Hindi na, anak. Ramdam ko na mamamatay na ako. Tay, Hirap na ako sa paghinga. mahal ko po kayo. Anak, Mahal na mahal ko po kayo. Hindi man po ako nagkaroon ng pagkakataong iparamdam sa inyo yun. Pero sa kaibuturan ng puso ko, yun po ang nadarama ko. mahal naman din kita, anak. Pero gusto ko bang punan ang mga pagkukulang ko sa'yo? Wala na akong panahon. Anak, hirap na hirap. Anak, huminga. Hindi ko na kaya. Hindi ko na. Tay, Tay, magsalita pa kayo. Itay, Itay. Ayon
sa death certificate na inilabas ng ospital, cancer sa baga ang siyang ikinamatay ni Victor. Pagkatapos ng kanyang cremation bukas ng umaga, makahihinga na tayo ng maluwat. Naisip ko, doon na rin sa vault na nabili ko doon sa Columbari, ilalagak ang kanyang urn. Mainam na ron para nasa maayos ang lagay. Maraming salamat po, Tatay Jaime. Naging napakabuti niyo po kay Tay. Kayo ni Inay. Dahil napakabusilak ng puso ng nanay mo, Albert. Marahil kung nagkabaliktad man kami ni Victor ng kalagayan, aalagaan din niya ako tulad ng ginawa niyang pag-aalaga sa tatay mo. Walang katulad sa kadakilaan ng puso ng iyong ina. Lahat kayo, minahal ko sa paraang kaya ko. Iba-iba man ang level ng pagmamahal na yun. Nandirito kayong lahat sa puso ko. Ikaw man, Iris, dahil bahagi ka na ng buhay ni Albert. Mahal na mahal din kita, anak. Mahal ko rin po kayo, Nanay Dalia. Mahal ko rin po kayo. Pero siyempre, may higit pa ba akong dapat mahalin, kundi ikaw, Jaime? Ikaw at ang katapatan mo ang pumuno sa buhay ko. Ikaw at ang iwalang katapusang mga kabutihan. Pinasasalamatan ko nasa itaas. Dahil binigyan niya ako na isang taong may mabuti ring pusong katulad mo. Dalia, alam na alam mo kung gaano rin kita kamahal. Pagkaraan namin mailagay sa maayos sa mga abo ni Victor, nagsimula na rin kami bumalik sa normal naming mga buhay. Mas naging panatag na ang aming mga kalooban pagkaraan ng mga pangyayaring yon. Dahil alam namin nasa payapa na rin siyang kalagayan sa piling ng nasa itaas. At sa mga naganap at magaganap pa sa aming mga buhay. Wala pa rin mababago sa tunay at kababaan loob na ipagkakaloob namin kanino man. Ako po si Dalia. At ito ang aking buhay. Lubos na mahalaga ang kabutihan. Ginagawa tayong karapat-dapat ng banal na salitang ito at pinagpapala ang ating mga buhay mula sa ating mga isipan hanggang sa ating mga puso. Makanagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, June Martin Legaspi, at Susan Robles sa papel na Dalia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, inyong maririnig ang paglalakad ng isang mister na sinubok ang katatagan at pagmamahal sa kanyang asawa. Siya ay si Romeo. Pareho kami ng misis ko na may edad na makapag-asawa. 35 anyos ako noon at siya naman ay 45 anyos. Kaya hindi na rin kami nagkaroon ng anak. Ngunit masaya kaming nagsasama
hanggang sa dumating ang isang malaking dagok sa aming buhay. Ang sarap talaga ng biko mo, Chamaring. Pwede ka na magbaon yan. Ay, naku, Ani. Paninda yan ang tiya at tiyong mo. Ikaw naman, oo. Hindi naman siguro nakakaubos ng isang bilao si Ani. Oo nga ba? Isang maliit na platito pa nga lang yung nakakain ko eh. O siya, sige na. Kumain ka pa kung gusto mo. Salamat. Ipagbabalot ko kaya. Sandali, ha? Huwag na, ate. Pupunta na lang uli kami dito kapag nag-grave yang si Ani ng biko. Mas gusto ko yan. Para nakikita ko naman ang unika iha kong pamangkin. Kesa naman dun yan sa mga barkada niya sumama ng sumama. Kung saan-saan sila nakakarating. Minsan pa, gabi na akong umuwi. Ay, ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Maraming gustong puntahan, maraming gustong malaman. Sinabi mo pa. Ay, siya nga pala. Si Kuya Mio. Nagtitinda pa yon, pero baka paubos na. Mga alas 10 yun umuwi eh. Tirik na tirik ng sikat ng araw kapag ganitong oras. Uy, ayos lang ba siya? Di ba nagbibisikleta lang siya? Oo. Ang sipag-sipag din naman ni Kuya Mio. Walang kupas. Sinabi mo pa. Ay, siya, sige ate. Aalis na kami ni Ani. Ay, sige. Salamat sa pagbisita, ha? Thanks, Chamaring, sa masarap na biko. Walang anuman. Ayun. Uy, magpapakabait ka, ha? Opo. Ate, para sa iyo. Ay, ano ba yan? Huwag na. Sige na. Pandagdag mo sa puhunan mo nitong paninda ninyo. Ay, ikaw talaga, oo. Hala, salamat. Salamat, Nina. Ito yung kabuuang benta natin ngayon. Napaubos mo ka agad? Birthday pala nung anak ni Maring Berta. Sakto, pagdang ko, nakita ako. Ayun, pinakyaw yung isang bilao. Talaga? Pero bakit tinanghali ka pa rin? May binili ako. Eto, para sa'yo. Ano to? Tingnan mo. Bagong duster. Oo. Puro luma na kasi yung mga isinusuot mo eh. Ang ninipis na. Tatlo to Ikaw talaga gumastos ka pa. Ayos lang naman sa akin yung luma. Kasi andito lang naman ako sa bahay. Hindi naman ako lumalabas. Bakit? Dapat ba magsusuot ka lang ng maayos na damit kapag lalabas ka? Ay, Romeo. Wala ka talaga yung pinagbago. Kahit matanda na tayo, palagi pa rin ako inaalala mo. Pero ikaw naman, sana bumili ka rin ng bago mong tsinelas. Manipis na yung swelas, oh. Oo, saka na kapag may naipon na uli akong pera, makadilihensya. Talaga. Siya, halika na. Mananghalian na tayo. Nagluto ako ng paborito mo. Talaga? Oo. Ginisang munggo na marami chicharon. Oo, mukhang mapaparami ang kain ko nito. Ay, tamang-tama. May binigay sa akin si Nina. Bibili ko nga ng bagong tsinelas si Romeo. Alin kaya rito? Maganda sana yung pool. Teka. Parang nahihilo ako, ah. Ay! Ale! Ano ang nangyayari sa inyo? Ay, hilo ka. Ano lang? Paging Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Calling Dr. Panginoon, please proceed to the emergency room. kayo na po ang bahala sa asawa ko. 15 taon pa lang kaming nagsasama. Huwag niyo sana siyang kunin kagad sa akin. Gusto ko pa mabuhay kasama siya. Kuya Mio! Nina, Anong nangyari kay ate?
Ang sabi ng doktor, stroke daw. Oh, Diyos ko. Magkausap pa lang kami kaninang umaga. Wala naman siya nararamdamang kakaiba. Tapos, biglang ganito ang nangyari. May iniinom na ba kayong maintenance na gamot? Wala. Akala ko normal lang ang lahat. Pagkukulang ko ito. Hindi ko naisip na mas matanda nga pala siya sa akin. At marahil may mga nararamdaman siya na hindi niya sa akin sinasabi. Hindi ko rin siya napatitignan man lang kahit sa center. Kuya, huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Hindi mo naman kagustuhan na mangyari ito. Hayaan mo. Kakausapin natin ang doktor mamaya. Kuya, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Matapang si Ate Maring. Makakaya niya ito. Dito mo siya ihiga. Oh, dahan-dahan, kuya. Oo. Umawa ka sa braso ko. Ihawak mo itong kanan mong braso, ha? Okay. Ayan. Ate, Salamat, Ani. magpalakas ka, ha? Salamat sa pagsagot sa bayarin namin sa ospital, Ani. Wala yun. Ang sabi ng doktor, mas mainam kung maipapatherapy si ate para maigalaw niyang uli yung kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Uy, hayaan mo. Gagawan ko ng paraan. May kamahalan nga lang. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ano na pagtitinda mo, pare? Pwede pa naman akong makapagtinda. Pinakakain ko muna si Maring bago ako umalis. Ibinibiling ko rin siya sa anak ng kapitbahay namin. Sabi ko, dungawin sa bintana, miat-mia. Yung pot-pot ko rito sa bisikleta, iniwan ko sa kanya. Sabi ko, kapag may nararamdaman siya, gamitin niya yon para marinig ng kapitbahay namin at mapuntahan siya. Talaga talaga kasi ang stroke eh. Ay, ako. Teka, pare. Oh, Mukhang may naisip akong maaaring makatulong sa'yo eh. sino? Sir, i-fill out niyo ho itong form para maiparating ko sa opisina namin. Titignan natin kung anong matutulong namin sa asawa niyo. Talaga bang maaari niyo siyang tulungan? Kung maaprubahan po, maaari pong sagutin ng organisasyon namin ang pagpapatherapy niya. Sabi ko na sa'yo, pare. May mga tinulungan na sila rito sa barangay natin noon. Yung anak ni Kumaring Aida, binigyan nila ng wheelchair yun. Hindi naman po namin kayang tulungan lahat, pero kung loloobin po ng Diyos na matulungan po namin ang asawa ninyo, gagawin po namin. Oh, inumin mo na itong gamot mo, Maring. Oo. Oo, dahan-dahan sa pag-inom ng tubig. Ayan. Teka, nangangalay na ba ang likod mo kahihiga? Gusto mo, kargahin kita para makalabas ka naman. Huwag na. Mabigat ako. Kaya naman kita. Huwag na, Romeo. Huwag na. Oh, bakit ka umiiyak? Pasensya ka na. Anong sinabi mo? Pasensya ka na. Pasensya saan? Nahihirapan ka na sa akin. Ano ka ba? Mas madali pa nga ang pag-aalaga sa iyo kaysa sa pagtinda ng biko. Maring naman. Ano ka ba? Huwag kang umiyak. Iwanan mo na lang ako. Huwag
ako malagaan. Iwan mo na lang ako. Bakit mo ba sinasabi yan? Maring, ayoko nang marinig kang magsasabi niyan. Isang buwan na mula na magbigay ako nung hinihingi nilang form at mga dokumento. Wala pa bang balita, Lito? Wala pa, pare. Pero, hintayin lang tayo. Marami kasing humihingi sa kanilang tulong eh. Kaya siguro tatagalan. Pare, nahihirapan na ako. Mahirap talaga mag-alaga ng stroke patient, pare. Hindi. Ha? Hindi ako nahihirapan sa pag-aalaga sa asawa ko. Nahihirapan akong tingnan siya na nahihirapan. Kung maaari lang na, ako na lang ang makaramdam ng nararamdaman niya. Alam mo, pare, maparal si Maring sa'yo. Kung naiba lang, siguro, baka sumakabilang bahay na. Pero ikaw, pare, saludo ako sa'yo. Wala akong masabi. Pare, hindi ko maaatim iwan ang taong mahalaga sa akin. Lalo na ngayong naghihirap siya. Oh, nabihisan na kita at nakapag-almusal ka na rin. Iwan mo na kita kay Ani, ha? Oo, salamat. Araw-araw ka na lang nagpapasalamat sa akin. Hindi mo naman kailangan sabihin yan eh. Kung iniisip mong dahil lamang sa obligasyon ko bilang asawa ang pag-aalaga ko sa'yo, nagkakamali ka. Oh, naku, ayan na naman eh. Iiyak ka na naman. Oh. Ay, aalis na nga ako. Ani! Tio? Oh, ikaw na muna ang bahala sa tsamaring mo, ha? Opo. Kapag, may... Opo. Ah, Opo. May tao. Sandali lang po, titingnan ko. Sino po sila? Andyan po ba si Mr. Romeo Valdez? Ay, Chong, may naghahanap sa'yo. Sino yan? Tuloy po kayo. Mang Romeo. Ay, ikaw? Oo. Naapurbahan po yung hinihingi niyong tulong sa amin. Talaga? Oo, pasensya na kayo. Medyo natagalan, ano? Maraming salamat. Maraming salamat. Maring! Maring! Anong ginagawa mo rito sa likod bahay? Naglakad ako mula sa kwarto hanggang dito. Nakaya mo na? Ay, oo. Medyo mabigat ang ihakbang ng kaliwa kong paa. Pero mas mainam na kumpara nung dati. Romeo, gagaling ako. Konti na lang, konting-konti, gagaling na ako. Mapagsisilbihan na uli kita. Bakit ba palaging ako ang iniisip mo? Pareho tayo, di ba? Pareho nating inaalala ang isa't isa. Ay, siguro ganito talaga ang mag-asawa. Oh, May pagmawala sakit sa bawat isa. Salamat sa pagsasakripisyo mo sa akin, Romeo. ilang buwan ding sumailalim sa therapy si Maring at ngayon magaling na siya. Pero nag-iingat na kami pareho para hindi na siya muling magkaroon ng stroke. Ang pangyayaring yun ang higit na nagpatatag sa aming mag-asawa. Doon namin napatunayang anumang unos ang dumating sa aming buhay ay kaya namin lagpasan
dahil magkasama namin yung haharapin. Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Romeo at ito ang aking buhay. Ang tunay na pagmamahal ay yung nananatili, hindi nagbabago at higit na nangingibabaw sa kabila ng pinakamahihirap na sandali ng ating buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin sa papel na Romeo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang ginang na ipinaglaban ang kanyang pag-ibig. Siya ay si Ati. Years na kaming kasal ni Benji. 2 ang aming anak. 4 years na kaming kasal nung maisip niyang magtrabaho sa abroad. Naging mahirap yon para sa akin. Pero nung tumagal, nasanay na rin ako. Lalo na, lang payagan niya akong muling magtrabaho. Mano po, inay? Ay, dumating ka na pala, anak. Wow, mukhang masaya ka. Talagang masaya po ako kasi meron na akong bagong trabaho. Ha? Ay, salamat naman. At may nangyari din sa pag-apply mo ngayon. Sinabi ko naman po sa inyo, di ba madali ako makakahanap ng trabaho. Kaya nga, hindi ako natakot mag-resign sa dati kong pinapasukan. Ay, oo nga. Eh, kaya lang, pang-anim na kumpanya mo na ito, anak. Hindi ka malamang abutin ng 2 taon sa isang kumpanya. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit, hindi po ba? Oo, natutuwa naman ako. Dahil napagtagumpayan mo ang mga pagsubok na dumating sa iyo. Eh kaya lang, paano kung dyan sa bago mong trabaho ganun uli ang mangyari? Ay, Pati, uwian na. Bakit hindi ka pa nag-aayos ng table mo? Mauna ka na, Celine. Tatapusin ko lang itong report na ibibigay ko bukas kay Sir Ador. Ikaw naman? You can do that tomorrow morning. Hapon pa naman yung kailangan eh. Tatapusin ko na ngayon. Para wala na akong problema bukas. Sobra kang masipag, ha? Kaya tuloy pati si Sir Ador. Impressed na impressed sa'yo. Ha? Oo, totoo yung sinasabi ko. In fact, niyayaya niya tayong magmerienda ngayon. Ha? Kaya halika na, magligpit ka na. Hello, Han. Natanggap ko na yung gift mo. Maraming salamat, ha. I love you. I love you too, Han. Sana huwag kang magbago. Oo rin. Sana huwag ka magbago. At sana rin sa mga susunod na wedding anniversary natin. Kasama ka na namin ng mga bata. Kasi miss ka na namin. Darating din ang panahon yun. Pero ngayon, samantalahin muna natin ang mag-ipon. Para sa future natin. Okay. Oh, Han, mag-iingat ka lagi dyan, ha? Huwag mong kalilimutan na lagi manalangin. Dahil lagi ka rin namin pinagdadasal dito. Wow! Ang ganda po ng kwintas na to, Sir Ador. Ang mahal nito. Para sa iyo yan, Pati. Ano po? Pero sir, ang mahal ho nito. Higit pa riyan ibibigay ko. Basta para sa iyo. Oh, Sir Ador. Didiretsuhin na kita. I like you so much.
Pero sir, meron na po akong asawa. At mahal ko po ang asawa ko. Wala naman siya rito. Wala siya sa oras na kailangan mo. At hindi ka nakatitiyak na wala siyang iba sa bansang kinaroroonan niya. So bakit ka magpapakatapat sa kanya? Mahal ko po ang asawa ko, sir. At naniniwala ako doon. Kung wala na ko kayong sasabihin, lalabas na ako. Pasensya na po. Hindi ko matatanggap ang proposal niyo. Pati yung kwintas na yan. Sige po. Matigas ka, Pati. Kung sabagay, mas gusto kong ganun. Mas may challenge. Sa susunod natin pag-uusap, titiyakin ko na magiging akin ka na. Ay, dapat kinuha mo yung alahas. Ano? Sayang yan, Pati. Si Lynn, hindi pwede. Pwede kung tinanggap ko yun, iisipin ni Sir Ador. Gusto ko rin makipagrelasyon sa kanya. Oh, wala namang masama doon ah. Oh, yung si Lynn naman. Ang mga lalaki nga nagkakaroon ng relasyon sa iba. Kaya okay lang. Huwag kang maging ganun din tayo. Pero hindi ko talaga kayang gawin yun. May takot ako sa Diyos. Para mo naman sinabing wala akong takot sa Diyos. Ate, nagpapakatotoo lang ako. Ang yaman ni Sir Adorno. Swerte ka! Dahil nagustuhan ka niya. At mahal ko si Benji. Hindi ko magagawang magtaksil sa sinumpaan namin. Oh, Nelson, bakit saglit lang kaya nag-usap ng misis mo? Hindi kami nag-ausap. Wala siya? Oo. Hindi ko makontak ang cellphone niya eh. Kaya ang anak kong panganay ang tinawagan ko. Saan daw nagpunta? Ewan. Hindi rin nila alam eh. Naiinis nga ako. Dahil sabi ng panganay ko, madalas gawin yun ng nanay nila. Naghihinala tuloy ako ng hindi maganda. Nelson, pag-usapan niyo na maayos ang problema. Huwag daanin sa init ng ulo. Kayo ba ni Pati, ganun din? Sa kabutihan palad, hindi. Maayos ang komunikasyon namin mag-asawa. Hindi na kami basta nagtatawagan. Nagtitext at nagchat-chat din kami. Sir Ador, nasa na po yung mga kasama natin? Sabi ni Celine, pupunta rin sila dito sa condo nyo dahil nga birthday nyo. Pinasabi ko lang yun sa kanya para magpunta ka. What? Niloko niyo ako? Kinasabot, di ba si Celine? Kasi nga, hindi ka makakuha sa santong dasalan. Kaya ngayon, kukunin na kita sa santong pasan. Iwan niyo ako. Masama niyo talaga. Sayang lang pinag-aralan niyo. Hindi kayo marunong gumalang at respeto sa babae. Kahit ano pa ang sabihin mo, wala ka nang magagawa. Magiging aking ka na ngayon. Sabi nang bitiwan mo ako. Sinibam mo ko. Kailangan makalis ako dito. Inay! Inay! Bakit ka umiyak, Pati? Ano nangyari sa iyo? Sir Ador! Yung pinuntahan mo sa kondo dahil birthday niya ikamo? Oo, nagpunta kasi ako doon dahil sabi niya, dadating din yung mga office mate ko. Hindi naman pala. Nagsinungaling siya. Ano? Niloko ka niya? Opo. Pagdating ko doon, kaming dalawa lang yung naroon. Ang sama talaga niya. Anong ginawa niya sa iyo, anak? Sabihin mo! Magre-resign na ako sa kumpanyang yon. Ayoko na.
sila. Papatayin ko sila, mga walang iya sila! Nelson, uminahon ka. Bakit ka ba nagkakaganyan? Sino ba nakaaway mo? Sumulat sa akin ang panganay ko. Napakasakit ang sinabi niya sa akin, Benji. Bakit? May nangyari ba sa misis mo? Iniwan niya sa nanay ko mga anak namin. Sumama siya sa ibang lalaki. Oh, Diyos ko. Hindi nakatiis ang walang niya akong asawa. Ganun para naman sa kanilang pagsisikap ko. Papatayin ko sila pag-uwi ko ng bansa. Huwag mong gawin yan, Nelson. Papatayin ko sila. Pare, alalahanin mo na lang ang iyong mga anak. Mas kailangan ka nila ngayon. Napakasakit, Benji. Hindi mo lang alam. Naalala ko tuloy ang asawa ko. Mabait ang asawa mo, pare. At dapat sa'yo. Hindi katulad ng misis ko. Pero kailangan ingatan mo pa rin, pare. Ingatan mo yung pamilya. Para huwag mawasak. Akala ko next month ka pa darating. Sinadya ko talagang sorpresahin ka, mahal. O ano, kumusta ka na ngayon? Nag-alala ako nang sabihin mo sa akin na masamang ginawa sa'yo ng boss mo. Nag-resign na ako noon, Han. At saka wala na rin akong plano magtrabaho pa. Kasi yung unang 5 kumpanya pinasukan ko, may mga naligaw sa akin, kaya nag-resign ako. Tapos ito pang pang-anim, ang pinakamalala. Pinagtangkaan akong halain ng boss ko, kaya nga ayoko nang maulit pa yon. Kaya hindi na ako magtatrabaho pa. Dito na lang ulit ako sa bahay. Han, salamat. Ipinaglaban mo sa tukso ang pag-ibig natin. Tama yun, Han. Tulungan mo na lang ako sa plano kong buksang business. You mean? Hindi ka na babalik sa abroad? Oo. Ayoko matulad kay Nelson na hiniwalayan ng asawa. Ayoko masira ang pamilya natin, Han. Oo, salamat naman. Salamat at naisip mo yan. Promise, ibubuhos ko ang lahat ng nalalaman ko para matulungan ka sa magiging business natin. Hindi na nga nag-abroad pa si Benji. Sinikap na lamang naming palaguin yung aming mga naipon. Nakontento na kami sa biyayang binibigay ng dakilang lumikha. Awa ng Diyos, kahit wala siya sa abroad, maginawa pa rin ang aming buhay. At mas maligaya rin kami ngayon. Ako po si Patty, at ito ang aking buhay. Ang tukso ay mapagtatagumpayan kung matatag na lalabanan. Mga nagsiganap, Maynard Landicho, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Patty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong technical Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig niyo ngayon ang kasaysayan ng isang ginang na halos mawala ng pag-asa. Siya ay si Alona. Si Robert ang una kong pag-ibig. At dahil mahal na mahal ko siya, nagpakasal ako sa kanya. Kahit hindi pa ako nakakatapos ng kolehiyo. Salamat na lamang at sa kabila ng lahat, pinag-aral pa rin ako ni Inay. Subalit, isang masakit na pangyayari ang naganap sa amin.
Alona, anak. Nay, Tama na yan. Ang dami mo nang nainom. hayaan niyo lang ako. Gusto kong malimutan ang ginawa sa akin ng walang iya ko. Asawa. Kapag nagkasakit ka, lalo ka ng pagtatawanan ni Robert at ng babae niya. Lalo na pag nawala ka. Napakasakit. Wala akong alam na pagkukulang ko sa kanya para ipagpalit ako sa malandip pala naming kumare. Kalimutan mo na ang lalaking yun. Ibuhos mo ang iyong oras sa iyong trabaho. At sa anak mo si Lexi. Madaling sabihin yan. Pero ang hirap gawin. At anong gusto mong mangyari? Ang mawala ka dito sa mundo, ganon? Anak, kapag nangyari yun, makapagpapakasal na si Robert at ang kabit niya. At siya, kukunin din niya ang inyong anak. At baka pagmalupitan pa ng kabit niya ang anak mo. Hindi ako makapapayag na mangyari yun kay Lexi. Hindi. Kaya nga, maging matatag ka. At huwag kang patalo sa kabiguan mo. Para sa aming magandang manager. Oh, 3 red roses. Bakit mo ako binigyan nito, Conrad? Naliligaw ka ba sa akin? Oo. Noon pa, may damdamin na ako sa iyo. Pero binata ka. Samantalang ako may asawa at anak na. Niloko ka niya. Pinagtaksilan. At ilang taon na rin kayong hiwalay. Kung bibigyan mo ko ng chance, handa akong maging mabuting asawa sa iyo. At ulirang ama naman sa iyong anak. I never hurt you. Conrad, So please, Alona, give me a chance. Oh, eto pa ang kanin at ulam, Fredo. Salamat po, Nay. Masarap itong luto niyo, ha? Hindi ako nagluto niyan. Ang bunso mong kapatid, si Alona. Galing ako doon kanina sa kanila. At ayan, pinadalan nga tayo ng ulam. Kamusta naman ho siya? Maayos naman. Siguro nga si Conrad ang para sa kapatid mo. Nakita mo naman, 3 taon na silang nagsasama. Pero masaya pa rin sila ni Alona. Ganun ho ba? Kain pa. Kung ganun ho, talagang wala siyang alam. Ha? Bakit? May alam ka bang masamang ginagawa ang bayaw mo? Si Conrad, Nay. Oh. Tulad din siya ni Robert. Papaero din siya. Ano? Totoo pong sinasabi ko. Pinagtataksilan ni Conrad ang aking kapatid. walang niya ka, Conrad! Walang niya ka! Walang niya ka talaga! Walang niya ka! Alona! Ano ka ba? Ba't ba bigla ka na lang nananakit? Sabi mo sa akin, bigyan lang kita ng pagkakataon, hindi mo sasaktan ng damdamin ko. Hindi mo ako pagsasaksilan. Talaga namang hindi ah. Ikaw! Ano ba? Alona! Alam ko na lahat! Dahil ang babae mo, kaopisina na Kuya Fredo ko! Ano? Teka, let me Bakit mo explain. nagawa sa akin ito? Ano ba magkukulang ko sa'yo, ha? Sabihin mo! Oh, Lexi, ano bang nangyari? Bakit pinapunta mo agad ako dito sa inyo? Lola Tonya, Oh. naapoy po ng lagnat si Mami. Ha? Pinaiinom ka po siya ng gamot sa lagnat pero ayaw naman po niya. Ano? Kaya nga po tinawagan ko na kayo. Ay, pambihira yung mami mo. Si Carlo, anong ginagawa? Napatulog na po ng yaya niya. Lola,
Nag-aalala po ako kay Mami. Ay, Siguro po kaya siya nagkakaganon. Sobra siya nasakto sa ginawa ng daddy ni Carlo. Lola, tulungan po ninyo Mami ko. Alona, kumusta na pakiramdam mo? Kuya, anak naman. Lakasan mo loob mo. Tama si Nay. Alalahanin mo. Dalawa ng anak mo ngayon. nahihirapan ako. Kuya Pedro. Inay. Bakit ba lagi na lang ako niloloko ng mga minamahal ko? Hindi naman ako pangit para paglaruan nila. Naging tapat din ako. Kapatid, wala sa iyong diferensya. Nakakaya mo sabihin, may mga kabaro ako na hindi marunong makontento. Kahit na nga lahat, ginawa mo na para sa kanila. Isipin mo na lang na kailangan ka ng mga anak mo, Alona. Para makayanan mo ang pinagdaraanan mo ngayon. Ang kutsilyo ito. Ito matatapos sa mga paghihirap ko. Paalam, mga anak ko. Patawarin niyo ko. Mahina ako. Kaya tatapusin ko na ang kahinaan at paghihirap ko. Akin ang kutsilyo nila! Pixie! Bitiwan ang kutsilyo! Hindi po! Hindi ko ito bibitiwan! Akin na sa amin yan! Lexi! Sugatan ka! Nabutugo ko mga kamay mo, anak! I'm sorry. I'm sorry, hindi ko nasadyang masugatan ka. Hindi po, May. Masakatan ako. Basta wag lang po kayo mawala sa amin ni Carlo. Kung mawawala po kayo, isama niyo na rin kami. Anak ko. Hindi po namin kayang mabuhay na wala kayo, Mami. Doon ho kayo matutulog kina Alona mamaya, Nay. Oo, anak. Walang kasama ang mga pamangkin mo. Ayaw kasi ng kapatid mo na yung katulong lang ang kasama ng mga apo ko. Bakit ho? Nasaan ho ba si Alona? Papunta siya ng Baguio. 2 days daw siya doon. May conference. Hindi nga lang maaaring isama yung mga bata. Kaya ayun, kinausap niya ako. Mabuti na lang ho. At nagbalik din ang siglay niya sa buhay. Oo nga, anak. Pinagpapasalamat ko yun sa Diyos. Naniniwala ako ngayon na mas bibigyan na niya ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Talaga, Carlo? May award ka uli sa graduation nyo? Siyempre ate, mana ako sa inyo eh. Matalino. Yabang mo, ha? Totoo lang ang sinasabi ko. Oo na. I'm sure matutuwa si Mami pagdating niya dahil sa good news mo. Yan naman talaga ang gusto natin, di ba ate? Ang mapasaya si Mami. Oo, Carlo. Dahil isa siyang mabuting ina. Sa kabila ng mga kabiguan niya, sinikap pa rin niyang maitaguyod tayo. Gusto mong doon muna ako sa bahay niyo, Alona? Opo sana, inay. Bakit? Yung mga apo niyo, sinasama ako magbakasyon sa Japan. Oh, ay talaga. Opo. Nagulat nga ako nung sabihin nila yun sa akin kagabi. Ilang araw kayo doon? 1 linggo. Oh, sige. Ay, napakapalad mo talaga sa mga apo ko.
Mula nang magkaisip sila, hindi ka nila binigyan ng problema. Totoo po yun. Pawang karangalan at kaligayahan ang ibinigay nila sa akin. Lalo na si Lexi. Iniligtas niya ang buhay ko nung nagtangka ako magpakamatay noon. Alam niyo, Nay, kontentong-kontento na ako sa buhay ko ngayon. Wala man akong asawa. Meron naman akong mapagmahal na mga anak. May pamilya na ngayon si Lexi at tanging si Carlos na lamang ang aking kapisan. Ganon pa man, hindi sila nagbabago sa pagmamahal at paglingap sa akin. Gusto ko lang sanang tawagan ng pansin ang mga magulang na nakikinig. Kahit mabigo kayo sa pag-ibig, huwag niyong pababayaan ang inyong mga anak. Dahil sa inyong kabiguan, sila ang inyong kaaliwan. Ako po si Alona at ito ang aking buhay. Lahat ng kalungkutan ay may katapat na kaligayahan. Maging matatag ka lamang sa pagtitiis. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Lionel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Alona. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Naipasa ko ang entrance exam sa isang proyekto ng Student Council sa isa sa universities dito sa bansa, na ang layunin ay tulungang makapagtapos sa kolehiyo ang mahihirap pero matatalinong mag-aaral. Pero may problemang pampinansyal. Pagkaraan kong magtapos sa proyektong yun, naipasa ko naman ang entrance exam ng university para sa first choice kong accountancy. Nadaanan ko ang lahat ng pagsubok sa kolehiyo, pero sa pagitan ng lahat ng yun, nagtapos ako bilang isang cum laude at naging isa sa 15 nag-top sa board exam. Dahil doon, sinuwerte akong matanggap agad sa isa sa nangunguna at pinakamalaking professional services firm dito sa Pilipinas na may kaugnayan sa strategy at iba pang transaction services. Ngayon may trabaho ka na, abay pwede ka nang bumukod, anak. Humanap ka ng isang maayos na apartment na malapit sa pinapasukan mo. Para naman kapag galing ka sa trabaho, komportable ka nang makapagpapahinga pagkatapos. Nay, wala po akong balak na umalis dito sa Sitio Ulingan. Lalong-lalo na dito sa puder niyo, okay? Pero anak, iniisip ko lang naman yung para sa kapakanan mo. Magulo rito, maingay. At saka delikado na sa katulad mong gagabihin na sa pag-uwi galing sa trabaho. Ang didilin mo mga iskinitang dadaanan mo. Nay naman, para naman pong hindi ako rito lumakas sa Sitio Ulingan. Kabisado ko po lahat ng liliko ang iskinita rito, kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Ayun nga, hindi mo maiaalis sa akin. Ang palaging mag-alala. Hindi ko po magagawang iwan ng Sitio Ulingan, Nay. Dito po nabuo ang aking mga pangarap. Kung kaya sa lugar ding ito ko rin ipagpapatuloy ang mga yun. Mabuti pa kayo, Mang Ramil. Nakatapos na sa pag-aaral si Melody at may maganda na ring trabaho ngayon. Pwede na lang kayong mag-sitting pretty kung tutusin. Magsusunog at magsusunog pa rin ako ng mga kahoy para gawing uling, Mando. Nasa sistema ko na ang trabahong to, kaya hindi ko na ito maihiwalay sa katawang ko. Ako kasi nasa elementarya pa lang si Aiza. Kaya talagang matagal pang bubunuin ko ng paghuhuling para mairaos ang pag-aaral niya. Huwag kang mainip. Mabilis lang ang panahon. Basta mabuhay lang tayo sa isang araw kung paano natin hinaharap ang mga bagay-bagay.
Huwag tayong masyadong mangamba para sa hinaharap. Kung sana nga ho, tulad ng naging landasin ni Melody ang magiging kapalaran din ng anak ko. Hindi na nga siguro ako mag-aalala para sa kanyang kinabukasan, Mang Ramil. Isa kang mabuting ama, Mando. Masasaan ba't magbubungang yung mga pagsisikap para sa iyong anak? Dagdagan mo lang ng marami pandasal. Melody, Hoy! Julian, ikaw pala! tara. Sabay na tayo maglakad papasok sa sityo. Alo, kumusta na nga pala yung in-applyan mong public school malapit dito? Tanggap na ako. Oh? Oo, magisimula na nga ako magturo sa darating na school opening. Wow! Ay, mga araw na, kailangan ko pang mag-report sa school pero online-based pa rin ang pagtuturo ko dahil nga sa pandemic. Pareho pala tayo. Ka-approve lang din ng work from home schedule ko. Mainam nga kasi mabibigyan ko rin ng oras yung mga project na gusto kong gawin dito sa sitio para sa mga kabataan dito. Ba, alam mo, makakatulong ako. Ako rin kasi gusto kong ibahagi sa mga kabataan dito yung mga programang pampaaralan. Lalo na dun sa mga out-of-school youth. Oh, talaga? Oo. Ako naman, gusto ko magtayo ng mini library. Pupunuin ko yun ng mga librong pambata para magkaroon sila ng interes sa pagbabasa kesa magpalaboy-laboy sila sa kalsada. Tsaka syempre, mga activity na mag-i-improve sa mga skills nila. Tama yun, maganda yan. Eh, di ganito na lang. Yung itatayo mo na mini library, gawin nating munting eskwelahan. Doon ko na rin tuturuan yung mga bata. Aba? Pwede, oo nga no. Di ba? Teka, bakit nagtatakbuhan ang mga tao palabas ng sityo? Oo nga. Tsaka, bakit may mga dala silang mga balutan ng damit? Yung iba mga kagamitan nila. Ano nangyari? Nasusunog ang sityo! Nasusunog din ang looban! Kailangan nating tumawag sa pinakamalapit na estasyon ng bombero. Ngayon din! Mando! Abutan mo ako ng tubig sa timba! Kailangan natin tulungan sa magpatay ng apoy ang mga bumbero! Kahit sa pamamagitan ng patibay-timbang tubig lang! Oo, Mang Ramil! Eto! Abutin nyo isang timbang tubig! Pag may dumaan pa kapitbahay, patulungin mo sa pagiging ng tubig! Oo, Mang Ramil! Oo nga, hindi tayo nasunugan. Dahil napula agad ng mga bumbero yung apoy bago pa makarating dito. Pero nakakaawa naman yung mga kapitbahay nating nasunugan. Oo nga ho. Kaya nga po naisip namin ni Julian na pagsamahin ng mga sasahurin namin ngayon para ipamili ng ilang sako ng bigas at mga dilatang maitutulong sa mga kapitbahay nating nasunugan, Nay. Eh, sige. Tutulong na rin kami ng tatay mo sa pamimigay at sa ganong paraan man lang, mabawasan ang paghihirap ng loob ng mga kapitbahay natin na inabot ng sunog ang mga kabahayan. Susubukan din po naming manghingi ng tulong ni Julian sa iba pa naming mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Sa gayon, mas dadami po ang may pamimigay naming tulong. Raisa, bakit ka umiiyak? Ang totoo, kanina pa kita hinahanap para ibigay sa iyo itong hamburger na dala ko para sa almusal mo. Kunin mo. Kasi po, pati mga gamit ko sa pag-aaral nasunog pong lahat, Kuya Julian. Paano pa po ako mag-aaral? Huwag kang mag-alala. May binili na kami mga school supplies para sa iyo. Saka para sa ibang mga bata mag-aaral na nasunugan dito sa sitio. Talaga po, Kuya Julian? Oo. Kaya huwag ka na malungkot, ha? Dahil hindi ka namin pababayaan ng ating melody mo. Hindi ka mahihinto sa pag-aaral, okay?
Kung minsan, naiisip din namin ni Aling Amalia mo, ano ba bang yaman ang hihilingin namin sa Diyos? Samantalang, binigyan naman niya kami ng isang mabait at mapagkalingang anak tulad ni Melody. Hindi lang ho kayo mapalad sa mga kabaitan ni Melody, mga Ramil. Yung pagsubaybay at pangangalagang iniukol niya sa anak kong si Aiza. Pinasasalamatan ko yun ng malaki. Ang totoo, nabawasan ang pag-aalala ko para sa kinabukasan ng anak ko. Sino-sino pa ba magtutulungan dito sa sityo kung di tayo rin? Oo. Tulad na lang nito munting aklatan na itinatayo natin para sa mga kabataan. Maraming kabataan na matutulungan itong gamitin ng makabuluhan ang kanilang mga oras. Oh, Aiza! Ang aga mo rito sa library, Ayusin ko po kasi yung mga libro dito. Bago dumating yung mga batang kasama ko na tuturuan ni na Ate Melody at Kuya Julian, Nanay Amalia. Ay, siya, dalan dito ka na. Ikaw na ang bahala rito, ha? Pupunta na kasi ako sa palengke at mamimili ng mga sangkap para sa meriendang iluluto ko para sa inyo mamaya. Ay, talaga po? Oo. Nanay Amalia? Naku, tiyak na mabubusog na naman kami sa meriendang lulutuin ninyo para sa amin. Basta ang pinakamagagawa mo at ang mga batang kasama mo rito sa aklatan, yung mag-aral kayo mabuti. Para pagdating ng araw, magkakaroon ng ibang mukha ang inyong mga buhay. Melody, nakita mo ba ang kislap sa mata ng mga batang tinuturuan natin kanina? Dito sa munting eskwelahan? Oo nga, Julian. Damang-dama ko yung kagustuhan nilang matuto. Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa marami pang bagay na naibabahagi natin sa kanila. Ang nakakatuwa pa, dumarami mga kabataan nagpupunta dito sa munting eskwelahan. Ibig sabihin, marami sa kabataan dito sa Sitio Ulingan ang nais pang matuto. At siguro, umaasam na makapagpatuloy ulit sa kanilang mga pag-aaral. At yun ang kailangang itanim natin sa mga isip nila. Na kapag may wastong edukasyon, higit na malaki ang pagkakataong makaalpas sila sa kahirapan. Na malaki ang tsansang magkakaroon sila ng maayos na trabaho pagdating ng araw. Tama ka, Melody. Ang edukasyon ang magpapabago sa kanilang mga kinabukasan. At kapag nagkagayon, matutulungan din nilang maiangat ang pag-unlad ng mga kaisipan ng iba pang henerasyon ng mga kabataang susunod din sa kanila. Kaya sa munting eskwelahang ito, dito nila tutuklasin ang kanilang mga sarili. Tulad din na naging pagtuklas natin noon sa ating mga potensyal, dito rin sa Sitio Ulingan. Siguro nga, ang pagmamahal ko sa lugar na kinagisnan ko at sa mga taong nasa paligid nito ang pinakapangunahing dahilan kung bakit hindi ko to maiwan. Dahil para sa akin, ang pagdamay at pakikiisa sa kanilang mga saloobin ang lalong nagbibigay inspirasyon sa akin upang tulungang maiangat ang kanilang mga kaisipan at pamumuhay. Ako po si Melody, na hindi natatapos ang mga pangarap para sa mga kabataan sa Sitio Ulingan. At ito ang aking buhay. Ang edukasyon ay tila sandatang panghabang buhay na kip-kip ng bawat tao na magagamit sa paglalakbay sa mahabang biyahe ng buhay. Kung wala ang edukasyon, mahihirapan ang sino man na abutin ang kanilang mga pangarap at layunin sa mundong ibabaw. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benamin, Phil Cruz, Maynard Landicho, at Jeneline de la Cruz sa papel na Melody. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam.
Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.